bang nakakaalam tungkol sa relasyon namin ni Felix at ang tungkol sa pagiging bakla ko kundi ako, si Felix, si Nanay Rita at si Joanna lang. Hindi rin ipinagkalat ni Joanna ang tungkol sa totoo kong pagkatao, bagay na ipinagpapasalamat ko ng lubos sa kanya. Wala siyang kahit na anong pasaring tungkol sa nangyari sa amin sa social media. Pinili niyang manahimik at itago na lamang sa sarili niya ang pinagdadaanan naming mag-asawa. Mas lalong tumaas ang respeto ko sa kanya nang dahil doon, Papa Dudut. Kahit sanay akong malayo sa kanila dahil sa pagiging piloto ko, ay kakaiba ang unang gabi na wala sa bahay ang mag-iina ko. Ang gabing iniwan ako ng babaeng pinakasalan ko. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay ng gabing yon. Balisang-balisa ako. Hindi ko alam ang uunahin kong gawin. Ang daming tumatakbo sa isipan ko at ang bigat ng puso ko. Para akong unti-unting nauupos na parang kandila, Papa Dudut. Ganito ba talaga ang pagiging bakla? Kailangan kong mamili kung itutuloy ko ang buhay kasama ni Felix o magpapatuloy sa buhay kasama ang mag-ina ko. Naguguluhan ako habang tinitingnan ko ang buong bahay, ang lugar kung saan kasama ko ang mga anak ko. Naaalala ko yung mga pagkakataon na super proud sila sa tatay nila. Dahil mabait daw ang tatay nila at sobrang responsable. Matalino raw ako at matapang dahil nakakapagpalipad ako ng eroplano. Makaramdam ko matapos ang lahat ng nangyari, Papa Dudut, ay parang nag-crash ang eroplano ko. Ang buhay ko ang mismong eroplano na bumagsak dahil hindi ko napalipad ng tama. Kinausap ng Nanay Rita si Joanna at sinabi nitong hiniwalayan ko na si Felix at nangakong hindi na muling gagawa ng bagay na may kinalaman sa kabaklaan. Bumalik si Joanna sa akin kasama ang mga anak namin, Papa Dudut, at sobrang saya ng puso ko. Tuluyan ko bang iiwanan ang parte ng buhay ko na kasing kulay ng bahaghari? Tuluyan ko na bang kakalimutan ang mga gabing yakap-yakap ko si Felix? Ibabaong ko na ba sa limot ang lahat? Hindi na tulad ng dati ang lahat, Papa Dudut. Hindi na naibalik sa normal ang pagsasama namin ni Joanna. Nababalot na ng pagdududa ang relasyon naming dalawa. Araw-araw ay hindi nawawala ang paghihinala. Alam ko na matatagalan bago mawala sa sistema ni Joanna ang lahat ng mga nalaman niya. Maghihintay ako, Papa Dudut. Hihintayin ko na bumalik ang dating Joanna na kilala ko, na katuwang ko. Ang dating Joanna na mahal ako. Ang Joanna na asawa ko. Nagpapasalamat ako sa Nanay Rita ko dahil nakumbinsi niya si Joanna na makipagbalikan sa akin. Muling nabuo ang pamilya ko, Papa Dudut. Naniniwala silang dalawa na tuluyang kong maaayos ang direksyon ng buhay ko. Papa Dudut, sabihin nilang kahibangan. Sabihin na nilang napakagago kong tao. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin pero hindi ko talaga matiis si Felix. Kailangan ko siya sa tabi ko. Kailangan ko siyang makita, makausap at makasama. Kailangan kong maramdaman ang presensya niya. Kailangan ko ang mga yakap niya sa akin na nagpapakalma. Kailangan ko ang mga halik niya na magsasabing magiging okay din ang lahat. Kaya naman gumawa ako ng paraan para maipagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Felix. Nag-rent kami ng apartment sa lugar na hindi maiisip ni Joanna na pupuntahan ako. Tuwing nasa Pilipinas ako ay sinisigurado ko na mapupuntahan ko talaga si Felix. Bukod sa mga patago naming pagkikita, ay tinuloy ko rin ang sustento ko sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat at pagsisinungaling, ay malalaman pa rin pala ni Joanna na itinuloy ko ang namamagitan sa amin ni Felix. Talagang matindi ang pakiramdam ng asawa ko.
Nagpasama pala si Joanna sa kaibigan niya sa trabaho para sundan ako at nalaman niya ang bagong apartment namin ni Felix. Ibang sasakyan ang ginamit ni Joanna kaya hindi ko napansin. Sasakyan pala ito ng katrabaho niya. Yun ang ginamit nila para sundan ako. Nagawa ni Joanna na manmanan ako sa mga kilos ko dahil nawawala na siya ng tiwala sa akin. Sobrang tindi ng galit sa akin ni Joanna. Hindi na niya napigil ang sarili niya dahil mas lalo ko raw siyang pinagmukhang tanga. Matapos daw niya akong balikan at matapos niya raw paniwalain ang sarili niya na totoong nagbago na ako ay sumigi pa rin ako sa pagtataksil sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa asawa ko para mabigyan siya ng assurance na hindi na ako manlalalaki pang muli. Hindi na rin ako aasa sa pagtataksil sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa asawa ko para mabigyan siya ng assurance na hindi na ako manlalalaki pang muli. Hindi na rin ako aasa na kakayanin pa ni Nanay Rita na kausapin si Joanna at kumbinsihin siya na huwag akong hiwalayan sa pagkakataong ito, Papa Dudut. Please naman, makinig ka sa akin, Han. Kitang-kita ko ang lahat. Kitang-kita ng mga mata ko ang lahat, Ernest. Anong tawag mo sa kanya? Ayoko magwala dito. Alam kong bakla ang asawa ko at hindi niya kayang pigilan ang pangangati niya. Ilang beses mo bang kinakamot ang kati nitong si Ernest, Felix? Magkano bang binibigay niya tuwing kinakamot mo siya, ha? Han, please. Anong rason na naman ang sasabihin mo, Ernest? Nag-usap lang kayo dito sa apartment? Kaninong apartment to? Kay Felix? Ano bang trabaho niya maliban sa pagkamot niya sa'yo, ha? Please, stop this! Hindi ba binalaan na kita, Felix, na tigilan mo na ang asawa ko? Hindi ba binalaan na kita? Wala ka bang ibang trabahong makuha at ang pagpatol na lang sa bakla ang kaya mo? Sayang naman ang pinag-aralan mo kung yung pagpapasiksik ng dangal mo ang pinagkakakitaan mo. Joanna, tara na. Umuwi na tayo. Bitiwan mo ako! Ilang beses mo ba akong kayang lokohin? Ha? Ilan? Kung hindi mo na mabilang, ako, alam ko kung ilang beses lang kitang mapapatawad. Isang beses lang. Kaya mula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Kukunin ko ang lahat ng para sa akin at sa mga anak ko. Magkita tayo sa korte. Joanna naman! Ang sabi ko, huwag mo kong hawakan. Bitiwan mo ako. Gusto mo bang tumawag pa ako ng pulis? Gusto mo bang ipaalam ko sa mga magulang ko ang kawalang hiya ang ginawa mo sa akin? Gusto mo bang ipagsigawan ko sa kanila na ang pilotong si Ernest na asawa ni Joanna na merong 6 na anak ay isang bakla at ngayon ay may kinakasamang lalaki na sinusustentuhan niya? Gusto mo bang gawin ko yon? Sama kayo ng parasite mong lalaki. Masunog sana kayo sa impyerno, mga bakla! Joanna! Han! Joanna! Pakain natin si Mama. Nay! Ano bang iniiyak mo dyan? Tumigil ka nga. Eto, uminom ka ng tsaa. Tigil mo na yung pag-iyak mo. Nay! Ano bang iniiyak mo dyan? Tumigil ka nga. Eto, uminom ka ng tsaa. Itigil mo na yung pag-iyak mo. Kausapin mo si Joanna, Nay. Please. Sinabi ko na sa'yo na walang kahihinat na maganda yung pagkabakla mong yan. Okay naman na maging bakla ka, pero iba kasing sitwasyon mo. Mali ang ginawa mo, anak. Maling-mali. Sana iningatan mo yung pagkakataon na ibinigay sa'yo ni Joanna. Ngayong pinili mong pagkabakla mo, edi heto na tayo. Nandito na tayo ngayon sa puntong to. Alam mo bang pinag-uusapan na tayo ng mga kamag-anak natin? Kung ako ang tatanungin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nahihiya ako. Hiyang-hiya. Dahil hindi
Hindi maganda ang ginawa mong pagtataksil sa asawa at mga anak mo. Hindi maganda ang ginawa mong panloloko kay Joanna. Anak, hindi ko ikinahihiya ang pagiging bakla mo. Tanggap ko yon. Marami akong kilalang bakla at malapit ako sa kanila. Pero nabubuhay sila na walang sino mang niloloko. Hindi sila naglihim. Naging totoo sila sa sarili nila at sa mga tao sa paligid nila. Wala silang inagrabyado. Sana noon pa sinabi mo na sa akin ang lahat. Nay, Nandito na tayo sa sitwasyong ayaw sana nating mangyari. Ernest, sana matuto ka ng magdesisyon at mamili this time. Nay. Tulungan mo ako, Nay. Please. Ayusin mo naman to. Bakla ka. Kumalat ang balita, Papa Dudut, at parang apoy na nasusunog na lumang bahay na gawa sa kahoyon. Mabilis akong tinupok ng apoy, pinandirihan ako, ang tanga-tanga ko raw. Inusgahan ako ng lahat ng mga taong nakapalibot sa akin. Inusgahan ang pagiging bakla ko. Pinagtawanan ang pagiging ama ko sa 6 na anak ko. Pero bakla naman pala ako at lalaki din daw ang gusto. Wala daw sa itsura ko ang pagiging bakla. Kung ano raw ang tikas ng aking panlabas, ay siya namang lambot sa loob ko. Lambot daw na itinatago ko pa. Hindi na raw ako nahiya at bumuo pa raw ako ng malaking pamilya. Bakit daw ako naging piloto bakla naman ako? Ano ba dapat? Bakit daw ako naging piloto bakla naman ako? Ano ba dapat ang bakla? Napaka-backward ng thinking ng mga tao sa isang bakla, sa isang pag-ibig. Hindi ko inisip ang kung ano ang sasabihin nila sa akin. Ang gusto ko lang naman ay matanggap ako ng pamilya ko. Mas importante ang pagtanggap at pagmamahal ng pamilya ko kesa sa iisipin at sasabihin ng iba. Dahil sobrang sakit dito sa puso Pakainin ko, natin Papa si Dudut, Mama. maging ang panganay ko ay ayaw na akong kilalanin bilang Egg ama. with chicken with Ang sakit monotheism. dahil pati ang mga anak ko ay hinusgahan na ang pagkatao ko. Pakain natin si Hindi ko Mama. dinajustify, Gisingin Papa na natin Dudut. si Mama, pakainin Maaring natin. mali sa paningin ng It's marami, 1:05. pero nagmahal lang naman ako. Sa kabila ng lahat ng yon ay hindi ko naman pinabayaan ang pamilya ko. Lahat ng pangangailangan nila ay ibinibigay ko. Siniguro kong maayos ang paglaki ng mga anak ko. Sinikap kong maibigay sa kanila ang best education na posible nilang makuha. Tuloy ang pagsasama namin ni Felix at pinayagan ko na rin siyang magtrabaho si Felix. Para raw hindi magmukhang ako lang ang gumagastos at hinuhot-hutan niya ako, Papa Dudut. Grabe. Maswerte siyang Gisingin nakapasok natin sa si isang Mama. kilalang Kakainin kumpanya natin sa ng Pasig.